Sabi ni Beam, thank you po talaga for waiting for me to enter showbiz. Subalit malinaw ang kanyang priority that time, yung health nga ng kanyang mama Chris at yung kanyang paghahanda para sa college sa susunod na taon. No? And of course, syempre, hindi rin may iwasang matanong ni OG Diaz ang tungkol sa posibilidad ng pagpasok ni Bimbi sa politika sa hinaharap. Hello po sa lahat po ng mga Dover Cards at sa lahat ng mga nag-aabang sa mga updates natin for today's video. Dahil marami po kasing mga nagtatanong, marami pong mga nagko-comment at marami pong mga nag-PPM, no? Ano daw ba ang dahilan? Bakit hindi na naman consistent na napapanood si Beam dito po sa Itbulaga? Kasi the last time that we have the parang inatid ko sa inyong balita na parang consistently binibigyan na talaga siya ng spot no dito sa Itbulaga for regularization. So bakit ano nangyari? So yan ang ating pag-uusapan. And at the same time, totoo nga ba na tinupad na ni Beam ang isa sa mga pangarap ng isa sa pinakamahalagang babae sa kanyang buhay? At ano nga ba ang naging reaksyon ni Madam Chris at the same time ni Raisa Madison sa pagkakataong ito? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Congratulations! Ay, nako. It's so exciting na you have your own salon in Glendale. At take note mahal ang rent in Glendale. Why am I saying that? Everybody knows it. But that's for Mama Lois hearing pleasure. Oo na, para at least alam niya, social ka na talaga. And I do remember na you are always the nicest and the sweetest. So, I don't know, baka if Kuya Josh gets his way, we're gonna bring him to the LA area. Dapat end of September or early October, and then we'll leave him there now with our friends. But of course, I know that he'll need his haircut. So pupunta siya sa'yo, or alam mo naman yun, may pagka-spoiled, gusto home service. So, congratulations talaga. And I'm wondering nga kung yung mga parang mo nagawang mga hairdo na sabi ko, okay yun, na-migraine na ako. But how were you able to do all of that? And are there people getting mga, like their hair done with super extensions? Because in the States, you can buy talaga ganyan, and then it's just like parang nilagay lang, and then there, and it looks so natural. So, I wonder kung yun ang mga paggagawa sa'yo, or hair and makeup. You are one of the last of the breed na ginagawa both hair and makeup. Ngayon, everyone's maarte. I'm just gonna do hair. I'm just gonna do makeup. So, I'm looking forward talaga. Sana if we go there, we'll get to see you. And thank you for being so nice to Mama Loy. Bye! Ayan, let's talk about this one dahil hold your horses mga kamarites. Dahil ang pambansang Gen Z observers, kung akala nyo diretso primetime teleserye or movie deals at star-studded launch ang susunod na chapter sa buhay ng ating paboritong showbiz royalty, descendants na si James Aquino, aba nagkakamali kayo. Well, think again. In a world full of clout chasing at instant showbiz debut, Bimbi Aquino just dropped the ultimate slayful mic drop. Sa ikalawang bahagi kasi ng kanyang intimate interview kasamang showbiz insiders at powerhouse na si Tito OG Diaz at ang kanyang anak nitong si Eren Diaz, official nang inihayag ni Beam. Ito pong interview na to, it was interview last year 2025, no? In-interview po si Bimbi
OG at ni Erin sa kanilang channel. Official nang ipanayag ni Beam dito na isinasantabi niya muna that time ang napapabalitang showbiz debut niya. Bakit? Because your boy is prioritizing something far more iconic, noble, at majorly high value. Ang kanya pag-aaral at ang buong pusong pag-aalaga sa ating Queen of All Media na si Miss Kris Aquino. So, parang plano, si Bimbi pala ilo-launch na talaga last year pa ng 2025. Kaso nga lang, nagkaroon ng delay dahil nga dun sa kalagayan ng kanyang nanay. Gusto niya kasi personal na siya ang mag-alaga para sa kanyang ina. At the same time, ipinagpapatuloy niya rin yung kanyang pag-aaral. So, hindi lang to basta-basta pause lang. This is a deliberate, well-calculated boss move. Habang ang karamihan na sa kanyang peers ay abala sa TikTok trend, aesthetic vlogs, at showbiz hype, si Beam ay nakafocus naman sa real-life mission statement niya ang makatapos sa college. Kumuha ng legal management at pumasok sa law school para maging isang ganap na lawyer. Imagine the slayage. Attorney Beam Aquino, yap, real talk. This isn't just a main character energy. This is a full on ultimate legacy behavior. Upang lubos natin ding maunawaan kung bakit ganito na lang ang paninindigan ni Beam, kailangan nating ibaluktot ang ating pananaw sa kanyang napaka-recheck na sitwasyon sa pamilya. Hindi secret sa public ang matinding health battle na kinakaharap ng ating pambansang iconic na si Miss Kris Aquino, habang ang buong bansa ay nagdarasal para sa kanyang recovery ni Tetay mula sa kanyang mahabang listahan ng multiple autoimmune condition, kabilang ng autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, at ang systematic psoriasis, scleroderma, meron din pala, no? And then the lupus, meron siyang rheumatoid arthritis, and of course, yung fibromyalgia, polymyositis, at mixed connective tissue disease. So, in short, ito yung tinatawag na autoimmune diseases na talagang nagpapahina sa pangangatawan nga ni Miss Kris. Pero recently nga, naiulat pang may mga bago na namang na-detect na karamdaman. Dito natin nakikitang tunay na character development ni Bib. Sa edad kasi nakasabayan niya na mag-Gen-Z na nag-host sa mga party, si Bim ay nagsisilbing pangunahing tulos caregiver na kapag tanggol at constant emotional anchor ng kanyang ina. Sabi niya dito, school muna daw and then taking care of their mama. And then next year, college na daw siya, sabi niya, 'di ba? So, ayon kay Beam, labis ang kanyang pasasalamat sa mga tagahanga at producer na matagal nang naghihintay sa kanyang opisyal na pagpasok sa showbiz. Sabi ni Beam, thank you po talaga for waiting for me to enter showbiz. Subalit malinaw ang kanyang priority that time, yung health nga ng kanyang mama Kris at yung kanyang paghahanda para sa college sa susunod na taon. This is top tier green flag behavior, 'di ba? Nang tanungin nga po nitong si Mr. OG Diaz kung anong eksaktong kursong kanyang kukunin sa college, walang kagat-labing sinabi ni Bimbi na kukunin niya ang legal management bilang kanyang pre-law course. Sa kanyang sariling analytical view, napaka-versatile at strategic ng kursong ito. So sa business sector, protection sa pampamilyang ari-arian at mga investment. Sa showbiz industry naman, pag-intindi sa mga kontrata, legal rights ng artist at intellectual property. So yun yung kanyang parang specialize niya. And then the politics and governments, paghahanda rin sa pampublikong paglilingkod sakaling tawagin ng panahon. Pero sabi nga ni Beam, habang tumataw, imaginein mo, attorney Beam, imagine mo. Sobrang nakakatuwa at nakaka-inspire dahil kitang-kitang talas ng kanyang isip at lalim ng kanyang maturity. Handa na siyang mag-aral ng mabuti upang hindi lang maging kilala sa pangalan kundi magkaroon ng tunay na kakayahan at kredibilidad. Sa isang post kasi ni Papa Jack Salvador sa kanyang live sa TikTok, parang natanong niya di si Beam na kung papasok ba ito sa school tomorrow. Yun yung time na parang sinasabi nito na wala siya sa Bulaga pero meron siyang online school na sumasabay kasi dun sa kanilang taping and live. Kaya may mga kadalasan talaga na wala si Beam dahil yun nga yung kanyang priority.
'di ba? Although sabihin na natin nag-i-enjoy si Bim sa kanyang pagho-host sa Eat Bulaga, pero alam ni Bim kasi yung tinatahak niya, alam niya kung ano talaga yung gusto niya, no? And of course, syempre hindi rin maiiwasang matanong ni OG Diaz ang tungkol sa posibilidad ng pagpasok ni Bimbi sa politika sa hinaharap. Sa dugo pa lang ni Bim, tumatakbo ng pinakamakasaysayan political lineage sa Pilipinas kasi yung lola niya, si Lola Cory Aquino, lolo niya, Ninoy Aquino, ang tito niya, dating President Noynoy Aquino, at ang kanyang ama at ay si Councilor James Yap. So parang nasa dugo na it runs with the blood, 'di ba? Ibinahagi ni Bim na mahalagang aral na itinatahak sa kanya ang kanyang pamilya. Always an option, sabi ni Lola and my mom and my family who entered politics. It's a calling. Inamin ng binata na hindi madali ang mundo ng pampublikong pamamahala. Sa isang napaka-mature na pahayag sinabi niya, alam mo naman sa politika, you have to be careful talaga. They're saying that there's no permanent friend in politics. And where the wind blows, you have to be careful talaga. That's the sad truth. So yung ganitong uri ng political awareness mula sa isang kabataan ay patunay lamang na hindi siya basta lumaking nakulong sa bubble ng kasikatan. Alam niya yung chessboard ng Philippine power dynamics. And isa rin sa mga masasabi natin na ultimate green flag siya kasi alam niya kung ano yung tinatak niya. Alam niya yung dapat niyang gawin, 'di ba? Kaya naman syempre hindi rin maiiwasan na mag-react yung kanyang ina, no? Very proud stage mom and full approval para sa mga nakakilala kay Queen of All Media. Si Chris Aquino ay palaging nagiging pinaka-vocal at pinaka-passionate na ina sa buong showbiz industry. So, kilala si Chris sa kanyang nagpagpapalaga sa edukasyon kasi siya mismo ay lumaki or siya po ay kakagraduate sa Ateneo. Ang makitang kanyang bunso ay nagnanais na maging isang attorney Bim ay isang malaking katuparan sa kanyang mga pangarap bilang isang ina. And of course, syempre, di rin po makakaligtas, no, ang aling maliit na si Raisa May sa kanyang naging reaction kung saan super duper na parang super proud dito kay Bimbi sa kanyang mga ginagawa ngayon kasi isa ito sa mga parang priority ngayon ni Bim eh. Ang gusto niya kasi mapasaya talaga yung nanay niya. At the same time, syempre, alam naman niya na hindi naman pwedeng lagi lang siyang nakikisakay sa apelido ni Chris Aquino bilang Aquino, 'di ba? Matatawag siyang Nepo Baby. At the same time, pinapatunayan niya na meron din siyang sariling galing. Meron din siyang sariling talino at meron din siyang sariling desisyon kung paano niya patatakbuhin yung buhay niya. Kaya naman sa kabuuan, ang desisyon ni Bim na ipagpaliban, no, at lumiban, no, sa showbiz upang mag-aral ng prelo at maging isang ganap na abogado ay isang napakagandang ehemplo para sa mga kabataan ngayon. Pinatunayan ni Bim na ang totoong flex ng buhay ay hindi lang kasikatan at pera kundi ang pagkakaroon ng matalas na isip, mabuting puso at pagkakaroon ng matalas na or pagmamahal sa pamilya mula sa ating pambansang iconic na si Miss Chris Aquino at Raisa May Dizon at